we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Dagupan City at Calasiao, Pangasinan. Nahuli kam. Isang fuel tanker lumubog at nagdudulot ngayon ng oil spill sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Ilang palayan nalubog sa baha. At mga naanod na basura sa baybayin ng Ilocos Norte, bayanihang nilinis ng ilang grupo at kawani ng gobyerno. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Perwisyo sa mga fish growers sa Calasiao, Pangasinan ang mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa mga palaisdaan. May ulat si Russell Simorio. Halos umapaw na ang tubig sa mga palaisdaan sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan. Ayon sa ilang fish grower, tumaas ng mahigit 1 metro ang antas ng tubig simula kahapon July 24. Kaya ang ilang alagang bangus nakakawala sa mga fish pond. Yung mga bangus namin, mawawala. Agos sila, sasabay sa agos. Naglagay ng net sa mga palaisdaan upang hindi makawala ang mga isda. 50,000 na piraso ng sugpo at bangus ang nasa fish pond ng pamilya nila Aida. Lalabas yung bangus kapag baha. Oo, sayang, kukunti ang natira. Samantala, sa tala ng MDR-RMO, as of 10 a.m. ngayong araw, umakyat na sa 3.2 feet ang antas ng Marusay River, pero malayo pa sa critical level na 7 feet. Patuloy ang abiso sa mga residente sa mga low-lying areas na maghanda sa pagbaha, lalo't inaasahan pa ang pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Benguet, so may posibilidad po na yung excess water po doon, bababa pa rin po yun dito sa atin. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Pansamantalang sinuspindi ang Brigada Eskwela 2024 sa Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan. Nakatutok si Joan Punsoy. Nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong ulan sa Pangasinan. Ang mga guro sa Anolid Elementary School sa Mangaldan naging abala ngayong araw, hindi sa enrollment, kundi sa pagsalba ng mga gamit sa classroom. Unti-unti na raw kasing pumapasok ang baha sa loob ng classroom. Yearly kasi kaming binabaha, kaya para sigurado kinatasan namin. Mga books, saka modules, saka gamit namin dito sa classroom. Kasi pag napasukan ng tubig itong room, siyempre pag nabasa, masasayang lang. Problema rin ng mga guro ang pagtulo ng ulan mula sa kisame. Kanselado ang Brigada Eskwela ngayong araw pero marami ang ilang guro nga na pumasok sa mga paralan para naman i-secure itong mga kagamitan sa loob ng classroom. Kagaya na lamang ng mga silyang ito, upuan nga ng mga learners na itinaas o isinalansan na ng mga guro para hindi raw abutan ng baha. Yearly rin daw na nagiging problema nga ng mga guro dito sa Anolid Elementary School itong baha sa loob ng classroom. Kaya panalangin nila, sana raw ay tumila ng ulan nang sa ganun nga ay maging magandang pagbubukas ng klase sa Lunes. Katabi lamang ng paaralan ng Payas Creek, umapaw na rin ang tubig sa sapa dulot ng malalakas na ulan. Sa ngayon, nag-iikot at nakamonitor ang Barangay Council sa posibleng pagbaha sa mga kabahayan lalo na sa mga low-lying area. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, presyo ng bilihin sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas na matapos ang bagyo. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire?
Chris, bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, patuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, maging ang Dagupan City, kaya apektado ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang pamilyan sa Dagupan City. Kaya ang price update, ang presyo ngayon ng bigas, ang well-milled ay nasa 48 hanggang 50 pesos ang kada kilo, ang regular milled rice ay umaabot sa 45 pesos ang kada kilo. Ang presyo naman ng gulay sa ilang pamilihan tulad ng Malimgas Public Market, ang lowland vegetables, ang upo ay nasa 30 pesos ang kada piraso, ang sitaw nasa 50 pesos ang kada kilo, ang okra ay nasa 60 pesos ang kada kilo, maging ang ampalaya ay nasa 60 pesos din ang kada kilo. Ang talong ay nasa 120 pesos ang kada kilo, ang kamatis ay nananatiling nasa 130 pesos ang kada kilo, ang kalabasa ay nasa 80 pesos ang kada kilo, ang patola naman nasa 50 pesos ang kada kilo. Ang highland vegetables naman ngayon ay umaabot, at tulad ng pechay, ay umaabot sa 55 pesos ang kada kilo. Ang benguet o Baguio beans umaabot sa 80 pesos ang kada kilo. Ang repolyo ay umaabot sa 50 pesos ang kada kilo. Ang carrots naman nasa 40 pesos ang kada kilo. Ang patatas ay nasa 70 pesos ang kada kilo. Ang sayote naman nasa 30 pesos ang kada kilo, maging ang cabbage ay nasa 30 pesos ang kada kilo. Ang broccoli ay nasa 90 pesos ang kada kilo. Ang cauliflower naman, nasa 180 pesos ang kada kilo. Ang karne ng baka ay umaabot sa 400 pesos ang kada kilo. Ang baboy ay nasa 360 pesos ang kada kilo. Ang manok ay nasa 200 to 220 pesos ang kada kilo. Ang bangus ay nasa 135 pesos ang kada kilo. Ang tilapia ay nasa 100 pesos ang kada kilo. Ang asukal naman ay umaabot sa 60 pesos hanggang 74 pesos ang kada kilo, depende sa klase nito. Samantala, ayon sa mga nakausap nating mga negosyante, ay may ibang nagtaas ng presyo, may ilang hindi naggalaw sa presyo at nakakaranas nga ng matumal na bentahan sa ilang pangunahing bilihin dahil nga sa nararanasang pag-ulan. At paalala naman ng otoridad sa mga mamimili na maging maingat at mapanuri sa mga binibiling produkto sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Nalubog sa baha ang mga taniman ng palay sa ilang bayan sa Cagayan dahil sa nararanasang pag-ulan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nagmistulang lawa ang ilang sakahan sa Santa Teresita, Cagayan dahil sa nararanasang pag-ulan. 2 linggo pa lang daw ang mga tanim pero nalubog na sa baha. Lugi lang. O dahil hindi na mapakinabangan yan, sir? Kawanin. Wala nang nangyari. Kung hindi, lugi na. Eh, anong gagawin sa mga yun, sir? Tatanamin ng ulit, ma'am. Bago. Apektado rin ng baha ang ilang sakahan sa Santa Ana, Apari, Enrile, Lalo, Amulong at Camalaniugan. Pero so far sa ngayon, hindi pa namin masyadong nakikita kung gaano kalaki yung epekto niya because ilang municipalities pa lang yung nagpapadala ng reports nila. Dahil sa magdamag na pag-ulan, muling umapaw ang Pared River sa Bagao. Hindi madaanan ng mga motorista ang Bagunot Bridge. Patuloy na nakabantay ang PDRRMO sa antas ng tubig sa mga kailugan sa probinsya. It may be above normal level but still wala pa dun sa alarm level niya, ma'am. Magdamag din ang ulan sa Ilocos Norte na epekto ng habagat. Pabugso-bugso rin ng malakas na hangin. Patuloy na nakamonitor ang DPWH sa Pansyan Road dito sa Ilocos Norte. Nakastandby ang mga heavy equipment sakaling kailanganing gamitin para sa clearing operation. Pinag-iingat ang mga motoristang dadaan sa lugar, lalo na ngayon na maulan ang panahon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina at patuloy na ang paglayo sa ating bansa. Sunod na nitong tinutumbok ang southeastern China. Pero kahit wala ng bagyo sa PAR, hindi pa rin ibinababa ng pag-asa ang signal number 1 sa Batanes dahil sa posible pa rin dyan ang malakas na hangin at tsansa ng ulan. Habang patuloy na lumalayo sa PAR, tuloy-tuloy din ang paghatak nito sa habagat. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Nueva Vizcaya, Bataan, Cagayan, Aurora at Bulacan.
May malalakas pa rin na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagtangay ng lalaki sa nakalapag na wallet sa isang stall sa Calasiao, Pangasinan, sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Russell Simorio. Isang insidente ng pagnanakaw ang naitala sa loob ng Calasiao Public Market sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kahapon July 24. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaking lumapit sa tindahan. Pasimpleng kinuha ng lalaki ang nakalapag na wallet saka umalis. Laman ng wallet ang ID at nasa 2,000 pisong ireremit sana ng delivery rider na si Ace. Nakauwi na raw siya nang mapansing na iwan pala niya ang kanyang wallet sa tindahan. May tumawag sa akin na customer. Bibili sana ako kaso yung wallet wala na sa bag. Ngayon, wala. Hindi ako nakapag-deliver. Ayon sa tindera, nagtanong ang lalaki ng presyo ng mga paninda bago niya kinuha ang nakalapag na wallet. Kala ko kasi bibili siya, nagtanong siya. Yun pala, kinukuha na yung wallet dyan. Sabay kuha na, umalis na, hindi naman na bumili. Sapul din sa CCTV camera ang pagnanakaw ng 2 lalaki sa isang stall sa barangay Maluwod, Dagupan City kaninang madaling araw, July 25. Inakyat ng 2 gate ng tindahan para makapasok sa loob. Natangay ng 2 ang pera at nasa 2,000 pisong halaga ng sigarilyo at alak. Samantala, binabantayan din ng pulisya ang mga insidente ng nakawan ng sasakyan sa probinsya. Maaari naman pong i-park doon sa matataong lugar. Pag madilim naman, doon kayo pumunta sa mga well-lighted na lugar para sa ganon ay makita o may makaaninag man lang kung may kumukuha ang ibang tao sa inyong mga sasakyan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isang fuel tanker ang lumubog sa karagatang bahagi ng Limay, Bataan pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ang lumubog na sasakyang pandagat ay may dalang 1.4 metric tons o 1.4 million liters ng industrial fuel oil na dadalhin sa Iloilo. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard sa insidente at nailigtas ang 16 sa 17 na mga tripulanteng sakay ng fuel tanker. Patuloy na pinaghahanap ang nawawalang crew. Samantala sa isinagawang aerial survey ng Coast Guard Aviation Command, nakamonitor ang otoridad sa oil spill 5.6 nautical miles silangan ng Lamao Point. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ilang cottages sa baybaying bahagi ng Pasukin, Ilocos Norte nasira dahil sa storm surge. Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon na malakas ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kasabay nga niyan ay nakabantay ang PDRRMO sa mga low-lying barangays. Nawasak at tinangay ng malalakas na alon ng ilang cottages sa isang beach sa barangay Estancia, Pasukin, Ilocos Norte. Bunsod ito ng nararanasang sama ng panahon na epekto ng habagat at nagdaang super bagyo. Ang ilang natirang cottage, binaklas na ng mga may-ari. Patuloy kasi ang paglakas ng alon sa dagat. Hindi rin nila inasahan ang malalaking hampas ng alon na sumira sa kanilang cottages. Umaabot daw sa 2 hanggang 3,000 piso ang gastos nila sa pagpapatayo ng cottage. Tatakil tilugin yung at mo kasto yung mapergang kanya ta dili misaan, dili biga na ikabil ito. Kita bayad na ta more or less 2,000 din na isang cottage. Napatak na rin umabot pa 3,000 din na isang cottage. Sa barangay Tulnagan, itinaas at itinali ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka upang hindi tangayin ng alon. Bawal munang pumalaot ang mga mangingisda. Sa barangay Nagsanga, 9 na pamilya ang apektado sa pag-apaw ng ilog pero hindi na sila lumikas sa evacuation center. Nakamonitor naman ang otoridad sa mga apektadong residente. Seaside tayo awan pa iti kuang reported
nga anata yung MT makikita tayo tatang damages ket dito'y part iti barangay Estancia kasi dito kun natin yung storm surge di kitay cottages da ti amok nga some of it ket na wash out. Inihahanda na ng MDRRMO ang mga relief goods na ibibigay sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Chris, sa ngayon patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga river system sa probinsya. Activated rin ang lahat ng BDRRMOs, ganoon din yung mga MDRRMOs sa iba't ibang mga bayan. Nakahanda rin ang lahat ng evacuation center sakaling mayroong mga residente na kinakailangang ilikas. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Lubog sa baha ang 12 bayan at isang syudad sa Pampanga. May ulat si CJ Turida. Kita ang pagragasan ng tubig na may kasamang putik sa labas ng isang bahay sa Barangay de la Paz, San Simon, Pampanga. Bumigay kasi ang pader na nagsisilbing barrier ng bungang Ginto River. Nagpatupad ang MDRRMO ng forced evacuation. Sa sobrang lakas ng ulan, ma'am, bumigay yung pader doon, impact ng tubig, ayun, lumipas sa mga bahay-bahay. Sa Bacolor, inalerto ng LGU ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Gugu River. Ilang commuters ang na-stranded dahil sa tindi ng ulan at baha sa mga kakalsadahan sa City of San Fernando. Binaha rin ang Kapitolyo. Sa Minalin, may mga motorsiklong tumirik sa gitna ng daan. Ang simbahan ng Santa Rita Parish, pinasok din ng tubig. Binaha rin ang ilang barangay sa Santo Tomas, Pampanga. Si Marivic, pinaghahanda ng posibleng pagtaas pa ng baha sa kanilang lugar. Mataas ng mataas yung baha kasi walang tigil yung ulan. Kung may pera, bibili ka ng pagkain. Kung wala, aasa ka na lang sa mga. Sa tala ng Pampanga PDRRMO, as of 7:30 a.m., umabot na sa 140 barangays mula sa 12 bayan at isang syudad sa lalawigan ang apektado ng baha dahil sa habagat na pinalakas ng nagdaang super bagyo. Bukod pa riyan ang epekto ng high tide. Tuloy ang relief operation ng LGU sa mga apektadong pamilya. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pagguho ng lupa na itatala pa rin sa bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Tutukan sa report ni Joan Punzoy. Muling gumuho ang lupa sa kabundukang bahagi ng Cannon Road sa may Purok Mill Site, Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Nananatiling sarado sa mga motorista ang Cannon Road ayon sa DPWH Cordillera. Yung iba kasi dyan ay recurring kahit na mag-clear ka, mamaya may babagsak ulit. Yan ang problema dyan sa Cannon Road. Naitalang unang insidente ng landslide noong July 23. Ilang residente ang stranded mula sa kabilang bahagi ng kalsada hanggang sa na-clear ang kalahating bahagi ng kalsada kahapon. Pinayuhan ang ilang residente na lumikas kung kinakailangan. May ilan namang sumunod pero ang iba nanatili at nagbabantay sa kanilang mga bahay. Samantala, magiging alternatibong ruta ang Marcos Highway at Nagilian Road pakyat ng Baguio City. Total close po ma'am. Basta po sa report ng Benguet First District Engineering Office doon. As of 11 a.m. ngayong araw, bukod sa Cannon Road, sarado rin ang iba pang kalsada sa Cordillera. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance sa manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV station sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 48 anyos na babae tinangay umano ng malakas na ragasan ng tubig sa ilog sa Bawang, La Union. Naritong report. Idinaan sa social media ang panawagan ng anak na si AJ Gurion na mahanap ng kanyang ina na si Adeline Gurion na nawala sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat sa barangay Orayong, Bawang, La Union kahapon July 24. Kwento ni AJ, nagpunta sa likod ng kanilang bahay ang kanyang ina para silipin ang antas ng tubig sa ilog. Pero hindi na siya nakabalik. Nawala si mother ko, sir. Malakas po yung ulan, tapos diretso din po kasi yung tubig sa ilog po. Yung bahay po namin, sabi lang po ng ilog. Nagsasagawa ng search and rescue operation ng otoridad sa Bawang River. Pero pahirapan ang operasyon dahil patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Gagawin namin lahat na makakaya namin siya para mahanap to. Sa tala ng PDRRMO, isa pang 64 anyos na lalaki mula sa barangay Halug East sa Tubao ang nawawala matapos matangay ng agos sa ilog. Patuloy rin siyang pinaghahanap ng otoridad. Samantala, mataas pa rin ang antas ng mga kailugan sa probinsya, kaya binabaha ang ilang lugar. Malakas ang ragasan ng tubig sa bahagi ng barangay Bungro Road sa San Fernando City. Ang tricycle na ito, pinagtulungang itulak dahil din sa kapal ng putik. Hirap ding dumaan ang mga motorsiklo. Itong mga nitong mga areas pong ito ay yes, malalapit po sila sa bodies of water po natin. Some are near the river, some are nasa mountainous area po, nasa bundok, kaya kailangan na rin pong mag-evacuate. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Agad nagsagawa ng clearing operation ng DPWH sa bahagi ng Nueva Ecija, Cagayan Valley Road na sakop ng San Jose City, Nueva Ecija dahil sa naitalang pagguho ng lupa. Nangyari ito kahapon July 24 sa kasagsagan ng pagbuhos ng ulan dulot ng habagat na pinalakas pa ng nagdaang bagyong Karina. Agad inalis ang tambak ng lupa gamit ang heavy equipment ng DPWH. Iba yung pag-iingat naman ang paalala sa mga motoristang dadaan sa mga landslide-prone areas sa Nueva Ecija. Yung pagbabantay po natin, naka-preposition po tayo ng mga heavy equipment po natin dito sa Barangay Digdig, sa Karangalan, Nueva Ecija, and Barangay Tambitala, dito sa Pantabangan, Nueva Ecija po. Ilang pamilyang nakatira sa tabing ilog sa Vigan City bumabalik sa evacuation center kapag nakakaranas ng pag-ulan. Naritong report. 9 na pamilya ang inilikas sa evacuation center sa Barangay Kuta, Vigan City kaninang umaga, July 25. Pabugso-bugso pa rin kasi ang pag-ulan sa lugar, bunsod ng habagat. Isang pamilya na Zenaida sa mga lumikas. Nakatira sila sa tabing ilog. Uuwi rin daw sila kapag gumanda na ang panahon. Kung may bagyo na paparating o kaya may kahit ulan lang na isang oras, magtatagalan ng isang oras, talagang mababaha na po kami doon eh. Natuto na sila nung sa bagyo nung last year, nag-preemptive evacuation na sila. And yung mga iba naman sir, binaha talaga yung bahay nila na nasa 2 to knee na level ng water na kaya nag-force evacuation. And yung mga iba naman sir, dahil sa prone for landslide yung mga bahay nila, nag-preemptive evacuate na din sila. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorsiklo sa ilang kalsada sa San Vicente, Cabarroan Road matapos umapaw ang tubig mula sa mga palayan. Ayon sa PDRRMO, kabuuang 150 families o katumbas ng mahigit 500 individual sa Ilocos Sur ang inilikas. Sa Kawayan, nag-force harvest na ang ilang bangus grower bago pa tuluyang tumaas ang antas ng tubig sa ilog. 160 pesos per kilo ang benta nila ng bangus. Nagka-monitor ang PDRRMO sa antas ng tubig sa Abra River na nasa alert level na. Kasama si Norman Raca, CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang mangingisda sa Pangasinan mag-iisang linggo nang hindi makapalaot dahil sa masamang panahon. Silipin sa report. Abala ang ilang mangingisda sa pagtaas at pagtatali ng bangka upang hindi maabot ng alon sa dalampasigan ng Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Nararanasan ang malakas na pag-ulan at alon sa baybayin dulot ng habagat. Ang ilang mangingisda, mag-iisang linggo nang hindi nakakapalaot, bunsod ng masamang panahon. Nagtulak po kami ng bangka namin para hindi maabot. Katulad kanina, naabot pa rin. Kaya malaking tubig.
lalo na umuulan, mas lumalakas. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang nakatas na gill warning, pinapayuhan ang mga mangingisda sa malalaking alon at masungit na panahon sa dagat dahil sa epekto ng habagat. Sa ngayon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina pero patuloy pa rin na mararanasan ng epekto ng habagat hanggang sa katapusan ng Hulyo. Sa paglabas nito, mag-iiwan o mag-enhance yan ang itong tinatawag natin na southwest monsoon. Kaya nakakaroon tayo ng pabugso-bugsong ulan dito sa Pangasinan. So nakakaroon ng probability forecast natin na 50 to 100 mm. So asahan po natin na tuloy-tuloy pa rin na makareceive tayo ng pag-ulan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, ilang palayan sa Mangaldan, Pangasinan ang mistulang lawa dahil sa nararanasang pag-ulan. Silipin sa report. Lubog na ang mga palay sa sakahang ito sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nangihinayang ang magsasakang si Andres. 4 na buwan na raw ang kanyang mga tanim na nakatakda niyang anihin sa Setyembre. Talagang mahinayang na kunmanan, marami ng utang. Kukunti na lang yung naiwang pataba ko. Naikon ko na yung mahigit 6 na sako. Dobleng pagkalugi raw ito lalo't ngayon lamang sana makababawi ang mga magsasaka matapos ang naranasang mahabang epekto ng El Nino. Nagsasagawa na ng monitoring ang Municipal Agriculture Office katuwang ang Disaster Council sa epekto ng kalamidad. Ay kinagaganda sa mga farmers po natin, sa yung mga upland, kailangan din nila ang tubig para hindi na sila magpatubig gagamit ng water pump saka gasolina. Pero doon sa mga mababang lugar, mga lulaying po natin na talagang tinatamnan ng palay, apektado sila kasi medyo tumaas po ang volume ng tubig kasi from upstream. Sa Bangged Abra, labis din ang panghihinayang ng ilang magsasaka matapos mabaha ang kanilang palayan at anurin ang mga katatanim lamang na punla dahil sa masamang panahon. Problema ngayon ng ilang magsasaka kung saan ulit kukuha ng itatanim na punla. Sumunod naman daw sila sa cropping season pero hindi nila inasahan ang naging epekto ng bagyo. Inaalam pa ng Municipal Agriculture Office ang danyo sa agrikultura sa Bangged, dulot ng bagyo at habagat. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Agad ang sagawa ng clean-up drive ang DNR Senro Lawag, PNP Bacara, religious group at mga volunteers sa Bacara, Ilocos Norte. Ito matapos manalasa ang Bagyong Karina kung saan samot-saring basura ang inanod sa coastal areas dulot ng masamang panahon. Karamihan ay mga plastik na basura at mga sanga at dahon ng punong kahoy. Ipagpapatuloy naman daw ng DNR ang clean-up drive sa mga coastal area kapag humupa na ang malaking alon at gumanda na ang panahon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.